Magandang araw, grade 9. Para sa araw na ito ay pagpapatuloy po natin ang ating naudlot at naputol na talakayan noong nakaraan sa online class. Ito ay patungkol sa ating Aralin 6 o Paksa 6, ang aking papel bilang mabuting digital citizenship. Noong nakaraan, napag-usapan na natin kung ano ang ibig sabihin ng digital citizenship. Okay, napag-usapan din natin kung ano ang ibig sabihin o paano natin masasabi na ang isang mamamayan ay isang mabuting digital na citizen sa online o kaya naman sa digital na mundo. Napag-usapan na rin natin ang mga naunang elemento ng digital citizenship, kung saan ang mga elementong ito meron silang kaakibat, okay, meron po silang kaakibat sa ating lipunan. Ngunit pag-uusapan natin kung paano ito gumagana o ano ang mga katawagan nito kapag usaping online na mundo o digital na mundo. Una na rito, napag-usapan natin ang digital access. Napag-usapan din natin kung ano ang digital commerce. Kapag sinabing digital access, ito yung patas na pamamahagi ng teknolohiya. Kapag sinabing digital commerce, ito yung pagbili at pagbibenta. At syempre, kasama din dito yung tinatawag natin na online transaction o yung mga bangko na ginagamit natin sa tuwing tayo ay bumibili o nagbebenta sa pamamagitan ng online. Kasama din sa napag-usapan natin ang digital communication and collaboration na kung saan ang pakikipag-usap, ugnayan at pakikisama sa ibang tao upang makabuo ng isang bagay ay tinatawag nating digital communication and collaboration. Napag-usapan na din natin at ang pinakahuli ay ang digital etiquette, na kung saan ito ay tumutukoy sa mga pamantayan ng wastong asal kung paano dapat tayo tamang magpakita ng ugali sa internet o sa social media para maiwasan, okay, ang pagpapakita ng hindi kaaya-aya o mga pag-uugali na hindi magandang tingnan sa online world o sa digital world. At of course, pati po, okay, sa totoong buhay. Okay, hindi pala totoong buhay kasi totoong buhay din naman ng online. Pati sa face-to-face, okay, o kaya naman, ito yung paraan ng pag-uugali na meron po ang isang tao sa online. Yan ang digital etiquette. Okay, ngayon let's proceed para po sa susunod na elemento na pag-uusapan natin. Ngayon naman, talakayin natin ang susunod na elemento. Ito ay ang digital fluency. Ang digital fluency, ito yung proseso ng pag-unawa sa teknolohiya at paggamit nito. Ang mas marunong sa digital na mundo ay sumusuporta sa iba sa halip na gumawa ng mga negatibong komento. Kasama sa digital fluency ang tinatawag natin na digital literacy. At sa ilalim naman ng digital literacy, meron tayong tinatawag na media literacy. So pag-usapan muna natin yung definition sa pinakauna. Ibig sabihin ng digital fluency, ikaw raw ay isang tao na magaling at matalinong gumagamit ng teknolohiya na kung saan lahat ng mga ginagamit mo, online yan, social media, mga devices yan, may kakayahan kang matalinong gamitin ang mga ito. Okay? At sinasabi rito na pasok daw ang digital literacy sa digital fluency. Ma'am, ano po ba yung digital literacy? Ito yung kakayahang nating gumamit o kakayahan ng mga tao na gumamit ng maayos at ligtas na mga digital devices at technology. Ma'am, ano po yung mga yon? Ito yung mga cellphone, computer, internet, social media. So kapag kaya mong gamitin yung mga ito, matalinong paggamit ang ginagawa mo, ibig sabihin, meron kang digital o isa kang digital literate. Okay? Yun yung digital literacy. Now, under digital literacy, nakapaloob daw dito ang media literacy. Ma'am, ano naman po ngayon yung digital literacy? O media literacy, I mean. Ang media literacy, ito yung kakayahang matukoy ang magandang impormasyon sa hindi at ang pagtukoy sa fake news sa totoong balita. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang media literacy, ito yung kakayahan ng isang tao na unawain, suriin, at magbigay ng mga tamang impormasyon mula sa media tulad ng TV, social media, at mga websites
na binivisit ng mga tao. Yan po ang ibig sabihin ng media literacy. So kung kaya mo daw unawain yung mga nakikita mo, nasusuri mo yung mga ito, take note of that word ha, nasusuri. Ibig sabihin, tinitignan mo talaga. Okay? Binabasa mo ng maayos. Okay? At nagbibigay ka daw ng tamang impormasyon kapag ginagamit mo ang media at kumukuha ka ng information sa media, yun ang media literacy. At kapag kaya mo daw gawin ang dalawang ito, you are digital literate, you are media literate, ibig sabihin, meron kang digital fluency. Okay? Parang sa English lang yan eh. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na fluent ka ba sa English? Kapag ganun yung tanong, ang maiisip natin, ibig sabihin magaling sa English. Okay? Magaling, naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng English. Nagagamit niya yung English sa tamang paraan. Tama yung grammar niya. Nakakapagsalita siya ng straight English. Kaya niyang unawain kapag English yan. Makakasulat siya ng mga kahit anong teksto, kwento, gamit ang wikang English. 'Di ba? Yun yung tawag natin sa fluent siya sa English. Ganon din sa digital. So kapag kaya mong gawin yon, kaya mong magsuri, umunawa ng mga nakikita natin, yun ang digital fluency. Okay? Lalo na ngayon sa online, napakahalaga nito. Ma'am, bakit po? Okay? Nakikita natin kapag nag-scroll tayo sa Facebook, no? Ang daming fake news. Ang daming mga clickbaits, ang daming mga post na para makahakot ng ano yung tawag natin dito, yung inis, makahakot ng inis ng ibang tao. Okay? So kapag meron kayong nakikita mga balita, mga info sa social media, sa TV, sa mga websites, okay? Chine-check nyo ba yung mga to? O isa din kayo dun sa kapag nabasa mo yung headline, nabasa mo yung caption dun sa picture, hindi mo man binasa yung caption, shinerme. O kaya, binasa mo pero iba yung pagkakaintindi mo kasi as it is, pagkabasa mo kung ano yung nag-register sa utak mo, yun na kagad yung inisip mo. Ngayon pala, mali siya. Okay? Marami pong ganyan sa social media ngayon. Sa mga website, sa Facebook, no? Kaya dapat kung nagagawa mong tignan yung mga information, okay, ng maayos at natitiyak mo na napoproseso mo ito, nasusuri mo ito, ibig sabihin, you are digitally fluent or you are fluent sa digital. Okay po? Yun po yun. Lalo na sa Facebook ngayon, no? Minsan nga, kapag merong mga nami-misinterpret or mga binasa lang yung post tapos hindi inintindi talaga, binasa ng maayos. Pag titignan mo sa comment section, ang daming nagagalit. Tapos, pero merong iilang mga Pinoy na nagko-comment sila, sabi, kaya sinasabi nila na ang bansang Pilipinas hindi marunong magbasa o illiterate yung mga tao. Kasi hindi nila kayang intindihin yung mga post, which is true. No? Kapag may mga ganun akong post na nakikita, binabasa ko talaga yung mga comments, tapos makikita ko talaga na yung iba talaga hindi nila binabasa ng maayos. Ibig sabihin, hindi sila fluent. Okay? So, kayo dapat yun yung pinapractice nyo palagi. Before you share, okay? Before kayo magbigay ng comment, make sure na binasa mo ng maayos. Okay? That is digital fluency. Now, let's proceed po sa susunod na elemento. Susunod na elemento ay ang digital health and welfare. Ito ay tumutukoy sa pisikal at psikolohikal na kagalingan sa paggamit ng teknolohiya. Bagamat nagbibigay ito ng maraming oportunidad at kasiyahan, mahalagang gamitin ng teknolohiya ng wasto at may balanse upang mapangalagaan ang sariling kalusugan, kapakanan, at ang kapakanan ng iba. So, kapag sinabing digital health and welfare, hindi natin maikakaila, no, na sa digital na mundo, nakapagbibigay ito ng opportunity. Lalo na, meron tayong digital commerce, no, yung pagbili, pagbebenta, kumikita yung mga tao through social media. Halimbawa, yung mga nag-Facebook post, reels, yan, nagmo-monetize yan. Of course, nakapagbibigay yun ng opportunity to work, to earn money. And bukod doon, nagbibigay din ng digital na mundo, yung social media, technology, ng kasiyahan, fulfillment, making friends, posting something, okay? Minsan nagiging hobby na siya, okay? So, kahit na ganon ang nararamdaman ng mga tao
So, social media o sa online na mundo, kahit na may oportunidad at kasiyahan, mahalaga daw na gamitin natin ang teknolohiya ng wasto and balanse. Why? Of course, dapat matutunan ninyo na pangalagaan yung ating mga sarili kahit na meron tayong buhay sa digital na mundo. Okay po? Dahil sa pamamagitan nito, napangangalagaan natin yung sarili nating kalusugan, yung kapakanan natin at kapakanan ng iba. Kasi kapag sumobra ka sa paggamit nito, okay, pwedeng magkaroon ng mga problema, health issues, okay, pwedeng magkaroon ng sakit, may makukuha po tayong sakit sa mga iyan. Okay, kapag nasobrahan tayo, ma'am, ano po yung makukuha namin, ma'am? Okay, ano yung mga maaari niyong makuha? For example, kapag hindi tama yung postura mo, pati nga po ka mag-computer, pati nga po ka mag-cellphone, ano mangyayari? Yung mata mo, pwedeng lumabo. Kapag malabo na yan, halimbawa, pangarap mo pala maging doktor, o kung malabo yung mata mo, paano ka mag-o-opera? Okay? Malaki yung risk nito. Halimbawa naman, tamang postura, okay? So, kapag nakaupo ka sa harap ng computer, dapat tama yung postura mo. Okay? Kapag hindi, pwedeng magkaroon ng pagbabago sa postura sa katawan. O kaya naman, kung tama nga yung postura mo pero halos 12 hours straight nakaupo ka sa harap ng computer, laptop or gadget mo, syempre, meron ding epekto 'yon sa postura ng katawan mo. Paano kung gusto mong maging model, maraming nga straightening body mo. So, meron din po yung epekto. Okay? Ano pa po kaya, ma'am, yung pwedeng gawin naman para po maiwasan ito? Okay? Sabi ko nga kanina, pagpapanatili ng tamang postura at limited na oras o screen time. Pag-iwas sa paggamit ng gadget bago matulog. Okay po? Dapat before daw matulog, iwasan na ang paggamit ng gadget. O bago ka matulog, kunwari tapos ka nang gumamit ng gadget, magpahinga muna, ipahinga ang mata bago matulog. Pag-a-adjust ng liwanag ng screen. Okay? Yung iba sa inyo, parang sobrang labo na ng mata na kailangan yung brightness ng kanilang mga cellphone napakataas, full brightness. Okay? So, sa pagmamagitan ng pag-adjust ng liwanag ng screen sa cellphone o kahit sa anong gadget na ginagamit, okay, nakakatulong siya para mabawasan yung sakit sa mata. Okay? Of course, regular na paggalaw pagkatapos ng matagal na screen time o kaya naman matagal na paggamit ng gadgets. Paano yon? Siyempre, hindi natin may iwasan minsan. Kailangan mo talagang magtrabaho. Okay? Paano kung call center yan? Paano ma'am kung online or virtual meeting? Paano ma'am kung online class maghapon? Siyempre ma'am, kailangan talagang gumamit ng gadgets. Paano po yon? So, regular na paggalaw. Okay po? Pwede kayong tumayo muna, mag-stretching. Okay? May mga pagitan naman yan. Kahit 2 minutes, 3 minutes na kaya nyong gawin. So, yun po yung mga maaring gawin para mapangalagaan pa rin ang sarili. Of course, kahit sabihin mong masarap sa pakiramdam, masaya yan, kumikita ka, but still, health is wealth. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na digital health and welfare. So, susunod na elemento na po tayo. Susunod naman ay ang digital law. Ito ay tungkol sa pananagutan natin sa lahat ng ating ginagawa sa online. Gaya sa totoong mundo, mahalaga ang mga batas na ito upang maprotektahan ang mga gumagamit ng teknolohiya laban sa cyberbullying, pananakot, at iba pang uri ng panloloko sa internet. Ayan, talamak niyan ngayon sa online, okay? Yung mga nai-scam and so on. So, kapag sinabing digital law, may mga batas din po tayong sinusundan sa digital na mundo na kung saan pinapangalagaan niya ang mga tao upang hindi makagawa ng mali, upang malimitahan ang galong ng bawat isa. Okay? Para hindi po sila makagawa ng mali. Okay? Ito na yung tinatawag natin na mga labag sa batas. Okay? Kaya meron po tayong mga rules. Okay? Kapag po sa digital na mundo. Ma'am, ano pong pinagkaiba nito sa digital etiquette? Sa digital etiquette kasi, mga anak, okay? Yun lang ang tina-target lang nun, ang wastong asal, pamantayan sa pag-asal natin sa digital na mundo. Pero sa digital law, okay, ang pinaka-focus nito, yung mga batas, okay, na maaaring kagaya sa totoong mundo, may mga kaparusahan kapag
nalabag ito. Okay, ibig sabihin masyadong mabigat na pagkakasala ito na kailangan ng karampatang parusa o maaring may mga parusa. Okay? Ma'am, ano po yung mga halimbawa po nito? Okay? Halimbawa, paghingi ng pahintulot bago gamitin yung mga copyrighted materials. Ano yun? For example, kung gumagawa ka ng research o pagsusuri, 'di ba? Nagsusuri kayo ngayon sa Filipino. So kapag kumukuha kayo ng mga RRL, related studies, related literature, of course, meron tayong proper citation, meron tayong proper nilalagay natin yung mga references, of course, para po para maipakita natin na ina-acknowledge natin kanino ba talaga galing ito. Okay po? Next, hindi pag-download ng mga pirated contents. Syempre, no? Kapag pirated contents yan, mali yan. Okay, labag po yan. Ito yung mga hindi naman binigyan ng pahintulot na gamitin pero dinownload mo. Okay? Next, hindi paggawa ng peking account para manloko, mang-scam. Lalo na ngayon, no? Ang daming nagpo-post. Okay, iba't ibang scam. Okay po, pwede yung i-scam ka sa mga anong tawag dito? Sa mga bangko mo, sa mga online transaction mo, na-scam sa GCash, okay? May nag-order ng palabok o ng Shanghai paluto, tapos pipick upin, hindi pinick up. Nagpagawa ng cake, hindi pinick up, okay? Nagbook ng resort, tapos hindi pala nag-i-exist yung resort. Yun yung mga halimbawa ng scam, okay? O panloloko, lalo na kung gumawa sila ng mga peking accounts. Another is pagsunod sa mga batas tungkol sa online activities. Of course, for example, kapag sinabing bawal i-record yung online class or yung meeting, lalo kung meeting na yan sa mga company siya, bawal. Dahil kapag nalaman nila na ni-record mo, possible na i-demanda ka nila. So, yun po ang ibig sabihin ng digital law. Okay? Pwede kang makasuhan. Okay? Another, ma'am, paano po yung sa data privacy? Okay? Sa data privacy, halimbawa, ini-screenshot mo yung message nyo, pinost mo sa social media, okay? Nagmistulan siyang cyberbullying. Dahil cyberbullying siya, kinasuhan ka niya. Anong kaso mo? Cyber libel, okay? That is under digital law. So, may mga karapatan po yung mga tao na idemanda, okay? Ang sino man kung sinisira ang kanilang puri, especially, meron tayong tinatawag na data privacy, okay? So, that is under digital law. Okay? Kung meron tayong law sa mundo natin, sa physical na mundo, ibig sabihin meron din po sa digital world po natin. At ang tawag doon is digital law. Okay? Now, let's proceed sa susunod na elemento. Ang susunod naman ay ang digital rights and responsibility. Tumutukoy sa mga karapatan at tungkulin natin sa paggamit ng internet at teknolohiya. May karapatan tayong maging ligtas at malaya online, ngunit responsibility din nating igalang at huwag saktan o abusuhin ng iba sa digital na mundo. So, meron din po tayong tinatawag na rights and responsibility. Bilang mga mamamayan ng digital na mundo, may karapatan tayo. Gaya sa physical na mundo natin, may mga karapatan tayo, human rights na tinatawag natin, o meron tayong mga basic rights. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression, may karapatan tayong sa access ng kahit na ano. Ganon din naman sa digital na mundo. May mga karapatan tayo, karapatan nating gumamit ng computer, karapatan nating gumamit o magkaroon ng social media and so on. But of course, we still have we also have, responsibility. Ma'am, ano po yung responsibility? Of course, kung sa totoong buhay, bilang mamamayan may mga responsibilidad tayo, sa digital na mundo, meron din tayong mga responsibilidad. Na kung saan, yung mga responsibilidad na ito, dapat nating panghawakan, igalang, okay? At gawin para po maiwasan na makasakit at abusihin ang ibang tao o kapwa-tao sa loob ng digital na mundo. Okay, ma'am, ano po yung mga halimbawa ng digital rights and responsibilities? For example, paghingi ng digital privacy. Okay? So,
kung titignan natin sa mga social media, may mga privacy na tayo, 'di ba? May mga digital privacy tayo. So since may mga password yung mga accounts natin, okay? So alam nyo, sa feature ng Facebook, meron tayong tinatawag na lock account. Sa ibang social media platforms, merong private account. So nasa sa atin 'yon. May karapatan tayo na piliin kung sino lang ang may access sa digital life natin. So nasa sa atin 'yan, okay po? Ito po dapat ay, kung titingnan natin, kinakailangan din, okay, na kahit meron tayong karapatan kung sino lang yung mga tao na merong access sa atin, dapat irerespeto din natin yung mga iba na yung kung sino lang ang gusto nilang may access sa buhay nila, sila lang din ang may decision nun. Paano yon? Iwasan mo ang panghahack ng account. Okay? Kung may nakita ka na naka-open yung account nila, wag mong papakialaman kasi hindi naman sa'yo yon. Pag pinakialaman mo yon, nilabag mo yon, pwede na siyang maging under digital law. Okay? So, sa digital rights and responsibility, kailangan galangin yung karapatan mo at galangin din yung karapatan ng iba. Another example is pag-report ng mga mapanganib na content. Kung titingnan natin, may mga report button po tayo. For example, meron kang poster, no? Kung sikat ka, meron kang poster. O kaya naman, may nagpapakalat ng hindi magandang content tungkol sa iyo. May karapatan ka, okay, na mag-report. That is your digital right. So, lalo na kung yung ginawang violation sa iyo, feeling mo, under siya sa digital law. Okay, pwede yon. Another thing is, ano naman po yung mga halimbawa, ma'am, kapag sa digital responsibility naman? For example, paggalang sa copyright ng iba. Okay? So, ibig sabihin, kung magpo-post ka sa social media, meron niyang kanta, maglagay ka ng credits. Kung may kukunin ka, maglagay ka ng credits. Kung vlogger ka, may nakita kang content ng iba, gusto mong gayahin, maglagay ka ng maaring kanino mo nakuha yung idea na yon. Okay? Credits yon. Okay? Dahil syempre, ang bawat isa, pinaghirapan nila yung mga content nila. So, kung gustong gayahin, maaaring maglagay o igalang yung copyright. Yun ang responsibilidad natin bilang mamamayan sa digital na mundo. Another thing, another example is pag-iisip muna bago magbahagi ng mga impormasyon. It is your responsibility na pag-isipan muna kung ano man ang ginagawa mo sa digital na mundo. Dahil kapag nakasakit ka, may nagawa kang mali, responsibilidad mo na panagutan yun. Ano man ang nagawa mo. So, yun po ang ibig sabihin ng digital rights and responsibility. Lahat may karapatang maging ligtas, lahat malaya, ngunit of course, respetuhin mo rin yung ibang tao at huwag mong aabusuhin ng paggamit ng digital na mundo. Okay? Okay, para sa pinakahuling elemento, ito yung tinatawag natin na digital security and privacy. Tumutukoy sa pagprotekta sa personal na impormasyon, account, at mga device laban sa mga panganib sa internet. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga virus, scam, at iba pang online na banta upang mapanatiling ligtas at pribado ang ating mga impormasyon. So sabi ko nga kanina, dun sa mga naunang elemento, uso ang scam. Okay? So, meron po tayong tinatawag na digital security and privacy na kung saan ito yung tumutulong sa bawat mamamayan ng digital na mundo na maprotektahan nila yung personal na informasyon and of course, yung account nila. Also, yung mga devices na meron po sila. So, kung titignan natin, nakakatakot ng digital na mundo. Why? Meron po tayong tinatawag na halimbawa, mga hacker. Kapag hinak nila yung account mo, wala ka na magagawa. Na-access nila yung personal account mo. Another, ma'am, bakit kasama ang device dyan? Yung mga hacker, may kakayahan din sila, di ba? Kung titingnan natin sa mga pelikula, sa mga series na pinapanood natin, meron yung kakayahan na parang namamanipulate nila yung mga devices natin with the use of other computers. So, possible yun. Kasi kung kayang gawin ng iba yon. So, kapag ginawa nila yon, of course, our safety, nasa risk siya. Okay? So, kaya po meron tayong tinatawag na digital security and privacy. Ma'am, ano po yung mga halimbawa nito? Halimbawa, pag-on ng two-factor authentication. Kung papansinin ninyo sa lahat ng mga social media platforms na meron tayong tinatawag na two-factor authentication sa Meta. No? Si Meta. Kung titingnan natin sa Facebook, kapag hindi familiar, hindi naka-registered yung device dun sa account mo, kapag nag-login ka sa ibang device, kailangan ng two-factor authentication.
Okay? Unless hindi mo siya inopen. So, dapat aware po kayo na meron po tayong tinatawag na two-factor authentication. Okay? So, kung meron kayong mga devices, hindi pa yan naka-on, i-on nyo po. Para if in case na halimbawa, merong nakasilip sa password mo, merong nakaalam sa password mo, i-log in naman dun sa account mo, magno-notif sa'yo na merong gustong mag-open ng account mo. Okay? Yun po yung kagandahan nun. For your security okay? And privacy, of course. Another thing, okay? Meron po tayong tinatawag na OTP. Ma'am, ano po yung OTP? One-time password, if I'm not mistaken. Ito po yung sinesend na code sa email mo, o kaya sa number mo, o kung ano yung nakaregister sa social media account mo, kung saan pwedeng mag-send ng OTP. Kapag may nag-send sa'yo ng OTP, huwag mong ipamimigay. Okay, huwag mong pagsasabi para hindi nila ma-open yung account mo. So, meron din pong mga features ang digital na mundo wherein napoprotektahan niya yung mga personal na information natin para po maging safe din tayo, of course. Okay, yun po yung tinatawag natin na digital security and privacy. Okay, ano pa yung pwede? Na halimbawa dito, pag-log out sa shared computer. So, kung yung computer nyo, kung yung computer nyo hindi sa bahay, pumunta ka lang sa internet, computer shop, I mean. O for example, pumunta ka ng computer shop. So, i-log out mo. Okay? Tapos, i-delete mo yung login infos. Okay? Kaya i-check ang privacy settings. Pag-iwas sa pag-click ng kahina-hinalang link. Okay? Yung mga clickbait. Okay po? Ngayon kasi minsan may magchat-chat sa'yo na friend mo na, i-click mo ito, mananalo ka ng ganito. Pag na-click mo, virus pala yon, scam pala yon. Yun na pala yung way para ma-access nila yung mga informations mo. So, yun yung mga dapat ninyong malaman kapag ginagamit po ninyo ang inyong mga social media accounts or kahit anong technology o websites na binivisit po ninyo. It is for you to be safe. Okay? I remember nung ako yung bata, syempre, hindi pa ako fluent, hindi pa ako magaling sa digital na mundo talaga. So, first time kong magkaroon ng touchscreen na cellphone. So, anong ginawa ko? Nag-search ako, ganyan. Tapos, syempre, hindi pa naman masyadong uso yung wifi. Wala pa kaming wifi. Dahil bata pa ako, wala pa naman akong pang-load. So, anong nangyayari? Di ba meron tayong feature sa Chrome or sa browser, yung free.facebook.com, na. Tapos, mag-online ka. Tapos, free Facebook lang yon. Tapos, ang gagawin mo, pindutin yung home. Tapos, makikita mo sa taas kung sino yung mga nagchat-chat sa'yo, ganyan, ilan yung nagchat. Yun yung free Facebook. I don't know if naabutan ninyo. Pero may mga ganong feature noon. Okay? So, ako naman ito, syempre, nung nagka-load ako, click lang ako ng click. Okay, ginagamit ko yung mga yun. Until one time, may na-click akong link, tapos yung mga lumabas doon is yung mga hindi magandang contents na rated 18 na siya na hindi maganda. So, nabawalan ako. So, of course, syempre, dapat sinisecure din yung mga yon, especially kung may mga kapatid po kayo na marunong nang gumamit ng mga social media platforms. So, tignan nyo, i-recheck nyo yung mga devices po nila para maiwasan po yung mga ganyang bagay. Okay? For security and privacy na rin po, lalo na kung bata pa sila at kayo, syempre, bilang mga kabataan. So, yun po ang ibig sabihin ng digital security and privacy. Ngayon naman, pag-usapan natin ang S3 framework. Okay? So, tapos na tayo sa mga elemento, kaya pag-usapan naman natin ang S3 framework na may kaugnayan pa rin, of course, sa digital citizenship. So, ayan ang S3 framework. Ito ang safety, savvy, at social. So, ang S3 framework po, ito ang gabay natin ng mga tao, okay, sa pagiging mabuting digital citizen. So, binubuo ang S3 ng 3 antas. Ano po yung 3 antas na yon, ma'am? Sabi ko nga, ito ang safety, savvy, at social, na kung saan tinutulungan tayong mga mamamayan sa digital na mundo na maging ligtas. Yun yung safety. Matalino at maingat, iyon yung savvy at responsable sa pakikitungo sa iba, ito naman ang social. Habang daw tayo ay gumagamit ng digital na teknolohiya o habang tayo ay nasa digital na mundo.
So, ayan po ang ibig sabihin o ayan po ang tatlong antas ng S3 framework. Ngayon, isa-isahin po natin sila. Kapag sinabing safety, okay, ang pagiging ligtas po natin sa online, ito yung ibig sabihin ay pagprotekta sa ating mga tao, sa ating sarili at sa iba na nakakasalamuha natin sa online para maiwasan yung pinsala at mga panganib na dala ng online o digital na mundo. Okay? Ang pagkakaroon po ng safety ay maaring makapagbigay sa atin maaring makapagbigay po sa atin ng kaligtasan para po habang tayo ay naliligayahan, nasisiyahan, nagkakaroon ng oportunidad sa online, ay natitiyak din natin ang ating pagiging ligtas. So, ang mga halimbawa po nito ay ang panatilihing limitado yung mga personal na impormasyon na ibinabahagi sa online, panatilihing naka-on ng settings ng privacy, magsanay ng ligtas na pagbabrowse, okay? Huwag kayong magbabrowse sa mga social media o kaya sa mga websites na hindi protected, gumamit ng secured na internet at iwasan ng mga hindi kilalang open networks, okay? Yung mga paglalagin nyo po, for example, yung mga free wifi minsan, yung mga makikita ninyo na mga networks, okay? Possible po na mga threat yung mga yan. So, mag-iingat po kayo, okay? I believe last time may mga nakita ko nag-post na nag-connect sila sa mga public wifi tapos nagkaroon ng mga problema sa mga accounts nila. So, possible po yan, okay? So, mag-ingat din sa mga pinopost, lalo na sa social media, okay po? So, para sa inyong security at kaligtasan, sa safety na tinatawag natin, okay? Ang advice ko sa inyo, ako minsan hindi ko naman siya nagagawa, syempre, no? Bilang nais mong mag-post sa social media, mag-quick snap, okay? Minsan ang sinabi sa akin or nakikita ko sa mga online, kapag daw may pinupuntahan ka, pag nakaalis ka na dun sa place na yon, dun ka palang mag-story, dun mo palang i-post yung mga larawan na kinuha mo. Para in case na may nagkaka-interest na gumawa ng masama sa'yo, hindi nila malalaman nasan yung exact location mo. So, yun yung advice. So, maganda naman siya, which is totoo naman talaga, malay mo, meron palang nagbabalak ng masama sa buhay mo, tapos nag-post ka, nalaman nila nasan ka, ayun, nasundan ka nila. Okay? Totoo naman talaga na possible yun. So, as much as possible, if kaya naman, wag mo nang magpo-post, okay? Naniniwala din ako dun sa mga evil eye, no? Possible yung mga yan. Kung naniniwala kayo, for safety, go. Pero kung hindi, nasa sa inyo din naman yan. Ang mahalaga, dapat siguraduhin po ang safety sa internet. Okay? Ikalawa po ang tinatawag natin na savvy. Kapag sinabing savvy, ibig sabihin napakagaling, matalino, okay po, ibig sabihin maingat sa paggamit ng social media. Okay? So, meron nga tayong tinatawag na social savvy. So, kapag sinabing social savvy, yun yung napakagaling na makipag-ugnayan, makipag-friends, makipag-socialize sa iba. Pero dito, sa ating aralin, ang tinatawag dito is digital savvy. Okay? Yung digital savvy, ito yung kakayahang maging matalino at maingat sa paggamit ng social media. Okay? Na kung saan nakapaloob po dito, no? Ang pagiging matalino at mapanuring digital citizen. Ito po ay nangangahulugang ang tools at applications sa online o sa digital na mundo ay dapat na nagdudulot ng mga practical na kaalaman sa inyo. So, ito daw dapat ay nagtuturo ng mahalagang halagahan tulad ng paggalang, pagmamalasakit, at pagpapakita ng magandang asal. Okay? Ang savvy o digital savvy citizen ay tumutukoy sa individual na gumagamit ng information technology sa paraang matalino at maingat. Ibig sabihin, kaya niyang i-navigate yung mga bagay na makikita niya sa online o digital na mundo. Savvy, ibig sabihin magaling. Okay? Sa digital na mundo. And ano po yung mga halimbawa nun? For example, manatiling mausisa at konektado sa mga makabagong kalakaran. Okay? Sa mga bagong features ng digital na mundo, ng mga teknolohiya. Okay? Sumali sa mga tech communities, okay, alamin kung ano yung mga threats, ano yung mga bagong scam, ano yung mga bagay na maaaring iwasan para magkaroon ng safety.
And lastly, ang tinatawag natin na social. Ang social naman, ito yung pagiging responsable sa pakikitungo sa iba. Ibig sabihin, okay, habang ginagamit ang digital na mundo o nasa digital na mundo, paano paano ka nagiging responsable sa pakikitungo mo sa iba? So, yun lang po ang ibig sabihin ng social. At ang tatlong yan yung dito pinaka umiikot yung mga elemento. Sa pamamagitan nito, okay, mas naa-apply at mas nai-strengthen niya yung mga elemento ng digital citizenship. Okay? Yun po ang tinatawag natin na S3 framework. Okay, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan para sa ang aking papel bilang mabuting digital citizenship, paksa number 6. Okay po? So, lahat po ng napag-aralan natin sa lesson 6, lahat po ito ay lilitaw po sa inyong term exam. I repeat, lahat po ito ay lilitaw sa inyong term exam. Though magbibigay pa rin naman ako ng pointers to review, isisend ko sa inyo para po mas malaman ninyo ano yung kailangang tutukan o i-review. But I am very sure na itong digital citizenship, pasok na pasok siya sa term exam at makikita nyo ito nakasali sa term exam. So kung may katanungan, kung medyo may hindi malinaw dahil medyo binirisan lang ni ma'am ang pagdidiscuss, maaari kayong magtanong sa akin, re-replyan ko kayo sa oras na wala akong ginagawa o kaya naman sa free time ko o kapag hindi ako nagtatrabaho. So paumanhin dahil hindi ang recorded discussion ay alternative lang para po ma-deliver ang ating lesson. So, totoo naman na mas maganda ang discussion sa online o kaya naman sa lalong-lalo na sa face-to-face. But of course, we have to adjust our learning para po ma-deliver ko sa inyo yung ating mga paksa. Okay? So, ito na lamang po ang last na paksa. Congratulations! So, natapos po natin ang mga lesson. Actually, may mga natitira pa pero hindi ko na sinali yung mga importante na lang. Okay? So, if you have question, pwede nyo po akong i-PM para makapagtanong kayo kung nais nyong mag-clarify. Anyways, good day po everyone. Good day, grade 9. At hintayin na lang po ang pointers to review and good luck. Good day everyone.